makakaupo na po tayo. Ayan, so napakagandang araw, umiinit na po ang panahon, ano? Ayan, so maganda pong nakikita natin ang mukha ng bawat isa. Ayan, so itutuloy po natin ang ating lesson nung last. So pagka gusto nyo pong i-review ang ating mga growth class, ay pinopost din po ito sa ating page. Ayan. So, last Sunday, we talked about discipline of meditation. Kung naalala nyo pa, nandito po ba kayo? Ayan, sino ang nag-meditate sa salita ng Panginoon this week? Okay. So, ayan. So, yan. Ano ulit, di ba, last time na pag-usapan natin, ano nga ba ang meditation? It is what? Review lang po ito, filling our minds with the Word of God. Ayan. So, hindi po ito emptying our mind. It is not emptying our mind, but it is training our mind. Ibig sabihin, tinitrain tama para lahat, di ba? Ito po ang core center ng ating buong katawan. Yan. Pag ang heart, iniisip natin ang heart, importante din po ang brain dahil dito po ang pinaka core center ng ating buong katawan. Ayan. So, tinitrain ba natin ang ating isipan? Kung naalala ninyo, nung last Sunday po sinabi ko na ang brain natin ay muscle. Sino po ang nag-e-exercise dito? Ay, parang hindi nag-e-exercise. Di po ba? Ayan, nung last nakalaang mga linggo, sabi ko, sumasakit todo po yung sakit ng aking likod. Grabe, kailangan bumalik sa exercise, no? May dumbbell na 1 pound lang naman. After kung nagganon-ganon, mga 5 minutes, so makit na po yung buong katawan. Grabe po, ano ba tong training? Ang hirap. Pero ganon po talaga, kailangan natin i-train ang mind. Sa una, mahirap, pero as we go along the way in our walk with God, maging sa ating physical, emotional, or lalo't higit sa lahat spiritual, ay magiging part na po ito ng ating routine at lalakas tayo sa ating spiritual life. Ayan. So, when we also talk about meditation, it is continuous. Sabi nga po sa Psalms chapter 1 verse 2, and His delight is in the law of the Lord, and in His law doth He meditate day and night. So, umaga hanggang gabi, gabi hanggang umaga, hindi po tayo magsa-stop. Hindi naman po ibig sabihin na wala ka ng ibang inisip, kundi yung salita ng Panginoon. In the beginning, God created the heaven and earth, yun lang po yung iniisip. Hindi po, di ba? So, ang pinaka-base ng ating pag-iisip ay according sa salita ng ating Panginoon. Yan. So, ang meditation, it is a lifestyle. This is not just a Sunday or once a week event, but this is daily. Sabihin natin daily. Kumusta po ang Christian lifestyle natin? Kumusta ang ating spiritual lifestyle? Tignan mo yung katabi. Oh, 'di ba ang gwapo or ang ganda? Yan, we prepare ourselves every Sunday para mukhang tao tayo na humarap sa ating mga ka-church. Pero kumusta naman ang itsura natin, di ba? Mukhang tao pa rin ba tayo pag sa ating tahanan o sa di ba? Dapat yung lifestyle natin same every day. It should be part of our life. Yan. So, meditation is intentional thinking. You intend to do it. You plan to do it. Hindi po ito na hahayaan mo, ipipray mo na, Lord, maging maayos ang aking pag-iisip. In Jesus' name, amen. Bahala ka na sa akin, Lord. Ganyan ang prayer natin. But we are not doing our part. So when you say intentional, tayo mismo. No? Kung paano mo, sabi nga nila, di ba, gusto mo maging mabait ang ibang tao sa'yo, maging mabait ka. Gusto mo bigyan ka, magbigay ka. Ganyan tayo, hindi sila nagmamahal sa akin. Bakit? Nagmahal ka ba? Di ba? Yung mga kamag-anak ko, ganito sa akin. Bakit? Kumusta yung ikaw para sa iba? So same thing with our thinking. If we want to think about the Word of God, we should be intentional. If we want to think godly things, biblical things, awesome things, ay iisipin talaga natin siya. Okay? So, it's like rewiring our brain. Yan. Nire-rewire
natin siya. Kagaya yung sinabi ko last Sunday na word, na yan ang halos binabasa ko mahilig po akong magbasa. So ngayon, more on neuroplasticity ang binabasa ko. When we say neuroplasticity, yung ability ng brain natin na to change itself, no? So, sabi ko nga, wow, yung mga nasulat sa Bible ngayon, nire-research ng science to talk about we can really change our mind. So, intentionally, no? Noon pa na isulat sa Bible, ngayon lang nila pinag-aaralan na kaya nating i-adjust ang ating pag-iisip. We can learn. Pwede tayong matuto every single day kung pipiliin natin. No? Kaya nga kung naisip natin, di ba po, may mga stories sa buhay natin or mga problema sa buhay natin, feeling natin paulit-ulit. No? Parang ganito na naman, Lord, yung tinuturo mo sa akin. Kasi hindi ka pa natututo. Ibang mukha lang, pero same issue, same, kasi tinuturuan tayo ng Panginoon. So, kaya nga, what we meditate on shapes who we become. Kung ano yung iniisip natin lagi, it shapes who we are. Kaya ang sarap kasama yung mga positibo. Tama po? Hindi positive ng kung anong sakit, pero positive when it comes sa kanilang pag-iisip, sa kanilang pananaw. Minsan sumasama tayo sa mga tao na negative. No? Nagsishare ng problema lagi. Yan. Nagsishare ng sama ng loob. Yan nga po ang sinasabi ko kay Juric, mag-share ka ng lagi na lang share ka ng sama ng loob sa akin, no? Yung init ng ulo niya, pag nasistress siya, mag-share ka din ng magaganda kasi naa-absorb ko. Yun ang pinag-aaralan ko, paano ba mag-release? Kasi di ba po, pag may kausap ka, talagang ikaw na yung lugmok na lugmok, tinatawanan niya ako kasi, iniisip ko pa rin siya, masaya na siya, no? Niya na, okay? So, ganun tayo Kailangan we should think about the things that are good because it will shape us. Yung mga nangyayari, pumutok ang mayon. Yung mga iba po dito hindi nakatulog, pinag-pray ang mayon volcano, no? Talagang iniisip mo, nasa tapos umiinit na ang panahon. Ayan, grabe umiinit niya. Hindi nyo ba alam na ang itong bundok daw ng Baguio ay malaking volcano, kaya nga flat, di ba, ang La Trinidad. Natatakot na tayo, paano na pag pumutok itong malaking volcano na ito, ganyan, kung ano yung iniisip natin, tuloy takot po ang nasa isipan at puso natin, no? So we should be intentional with what we meditate on. Kaya babalik talaga tayo sa salita ng Panginoon. It's not just about Christian stuff, yung mga biblical stuff, but we go back to the Word of God. It's good, nakikinig tayo ng ganito, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, nakikinig tayo ng preaching, but it's also different if you have your personal time with the Word of God. So baguhin natin or i-empower natin yung sarili natin na bumalik po tayo sa salita ng Panginoon. Sister Jubilee, ang hirap naman, thus, ganun yung mga sa Bible, hindi ko maintindihan. Maghanap po tayo ng mga, mga Bible translation na easy to understand. Ako po ang the Bible that I use for personal study is TLB, the Living Bible, kasi madali lang yung English niya. Pagka sa Tagalog, may mga Tagalog din po na hindi maintindihan. Diba? Kaya maganda po may internet ngayon, i-check ninyo may translation na madali lang siyang intindihin. So, hindi na po mahirap ngayon na mag-aral ng salita ng Panginoon. No? Ginagawa na, para mapadali sa atin, gumawa rin tayo ng paraan para maintindihan natin siya. Yan. So, ganyan, we should be delighted, no? Masaya. Sinong ganyan na kahit simple lang ang saya-saya, we should be delighted when it comes to the Word of God, when it comes to our relationship with God. And His delight is in the law of the Lord. You are delighted. Pag sinabi nating delight, ay deep joy, sobrang saya, no? Sinong ganyan? Sobrang saya. Ang sarap makasama yung mga taong ganyan.
Minsan ang tawag natin sa kanila, ang babaw ng kaligayahan. Pero ang sarap kasama ng ganyan, no? Na wow, na parang first time niyang makita, first time niyang maka-experience. Pero yung joy, deep joy, it's deeper than joy. Akala natin yung joy na is good na, no? But when you say delight, you have deep joy in you. Kaya nga, sabi dyan, no, if God's word feels like a burden, meditation will not last. Kung ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, ating pag-uusap sa Panginoon, ay para na lang siyang burden. Kailangan ko kasing mag-pray sa umaga, Pag may ginagawa, kailangan pala ito. Hindi. Kung ginagawa natin siya for the sake of doing it, hindi po siya magiging kasiyahan. But if it becomes your delight, it becomes your habit. Kaya po tayo, di ba? Sino dito yung na tulog na pero nagpipray? Di ba? Yung tulog ka na, sinong ganyan? Diba? May pinagpipray. Ganyan po si Juric, ganyan siya. Pagka nagigising ako minsan, nagre-rebuke siya. Ewan ko kung ginigising ko, amen na, kanina pa ako, tapos nag-pray, ginajoke ko po siya. Pero ganyan, di ba, nagiging part na, kasi naging kasanayan na natin mula noon, bago ka matulog, pagkagising mo, nagpipray ka. No? So sana maging part po yan ng ating Bible reading, meditating the Word of God. So, magiging part siya, magiging habit siya. Why are we doing this? Because we love it. No? Pagka mahal mo ang isang bagay, nag-i-enjoy kang gawin siya. Kaya nga po, di ba, this is very crucial sa lahat ng may ginagawa sa ministry. Kahit lahat po tayo, pagpunta natin sa church, yung iba dito, pinilit mo pinush mo yung sarili mo, naiinis ka, parang, ano kayang pwedeng rason para hindi naman ako mag-Sunday ngayon, para mag-online naman ako? Ganyan na po minsan tayo, di ba? Maraming pumapasok na negative, but yun nga iisipin natin, bakit nga ba ako pumupunta ng church? Dahil mahal ko ang Panginoon. It's not because I just need to be early, because I love God. Kaya gagawin ko ito for the glory of God. So ngayong week, from Sunday until kanina or kagabi, hapon, ano po ang ginawa natin to meditate on the Word of God? May ginawa po ba tayo? Naging maingay ang nakaraang linggo, maraming issues, maraming concerns sa pamilya, sa trabaho. Ayan, kumusta po? Ano yung mga boses na narinig natin? Ano yung mga nabasa natin? Dahil sa totoo lang, alam natin na sinabi natin kanina, sinabi natin last Sunday, every time we hear this, na napupuno tayo ng stress, napupuno tayo ng anxiety, napupuno tayo ng mga doubts, napupuno tayo ng regrets. At most of the times, ang mga boses na naririnig po natin ay hindi galing sa Diyos. Hindi mo natin pwedeng sabihin na, oy, dapat galing sa Diyos. Hindi po Nakatira tayo every day. Minsan nga po ang self-talk din natin ay negative mismo. Kaya nga, God is not competing for your attention. Sa mga boses na naririnig natin, He is waiting for our affection. No? Ang ating pagmamahal sa Kanya. It's not quieting everything, but going somewhere, pagka punong-puno ka na, no? Stress ka na, or even one day, 30 minutes, 5 minutes, pag nagtatrabaho ka, kumalma ka, and then, di ba? Lord, mahal kita. Lord, you are so good. Kakalma ka lang and think, why are you doing it? Diba? Dahil mahal mo siya. Sino pong nagbibigay ng time ng ganon? Tayo, may mga kapamilya tayo, mini-message natin, kumusta na? Kumain ka na ba? Kumusta rin po ang ating affection sa ating Panginoon? Kaya, naalala ko nung parang feeling ko matanda pag sinabi na yung ganon. Nung young people, sabi ko po nung young people ako na, pag LM na ako, tsaka na ako magiging prayerful. Kasi nakita ko yung mga prayerful. Pero it is such a great blessing. Naging part po ako ng Bible quizzing dahil dun talaga ako na-mold, natutong mag-pray. No? Nasabi ko itong prayer ko siguro pagka naging nanay ako, dodoble. Pero yung time na yon na meron kaming binabasang book na Crazy Love, how far will you go with your love for God? Nahahabulin mo siya, you will experience God. Na, yun nga, meron kami okay, nag-ano ka na ba?
ano na yan, yung uso doon, Ate Becca, hindi pa DM noon, GM ba yun? Group message, di ba yung ano ka sa Panginoon? Yung, dati meron pa kaming early sa cell group namin ni Kuya Jojo, yung sa cell group leader ko. Nagtatawag siya ng 5 a.m. group, yung dire-diretso kami, tapos magpipray kami sabay-sabay. Yung gano'n, yung gagawa ka ng paraan dahil mahal mo ang Panginoon. So He is waiting for our affection, not just because it is our duty, but because we love Him. Ayan, sabi nga God's Word is not just information, but it is an invitation for us to what? To have a good relationship with Him. Ano pa? Invitation to think differently, to think like Him, no? To talk differently, kahit man negative, kahit nasa, yes, tao tayo, negative ang mundo, yes, may kawalan, yes, masakit, no? Masakit ang likod, masakit ang paa. Kaya nga sabi ko, Lord, grabe talaga magturo ang Panginoon po, ano? Kung ano yung tinuturo mo, yan din talaga ang tinuturo ng Panginoon sa'yo. Nung Sunday, last week po, after YouthCon, sobra na yung sakit ng likod ko, talagang hindi mo na mapinta. Tapos, nung Sunday, nagpahilot po ako kay Hana, buong likod dito sa may taas, masakit. From Monday, grabe po dito, parang feeling ko parang may nabali na buto. Yan yung, tapos ingit ako ng ingit sa gabi kasi talaga hindi ko magalaw. Makakatulog ako ng 5 minutes or feeling ko, pero gino-joke ako ni Jury, sabi mo hindi ka nakatulog, naghihilik ka nga, anong hindi ka nakatulog. Pero sobra po yung sakit, talagang, iba na Lord, God is good, mga ganon. Pero Lord, tanggalin mo na tong likod na ito. Isa nung Wednesday. Sige, punta tayo ng Wednesday. Pero hindi ko na talagang maipinta yung mukha ko. Talagang, alam mo yun na. Nagtuturo pa man din akong meditate on the Word of God. Lord, naman, ibahin mo naman medyo yung ganon. Ipakita mo naman, Lord, na na talagang kaya natin to. So, Wednesday, talaga hindi ko na kaya, uminom na tayo ng pain reliever. Dati po talagang, sabi ko kay Mami na magpapa-x-ray ako kasi parang kakaiba, hindi ko na talaga kaya. Pero syempre may ginagawa po tayo, may inutos si Pastor. Tinapos ko pa yung pinapagawa niya. Hindi na, close na yung sa pagpapa-check-upan. So, sabi ko, bukas na lang. Maganda, nakapag-pray tayo, fellowship with one another. Kinabukasan, mga kapatid, nawala. As in todo, sabi ko, niloloko talaga ako ng sakit na ito, no? Sabi ko, akala ko baka na naman, Kaya sabi ko, God is so good, no? It is an invitation na pinare-remind niya tayo, di ba? Diba? Na He is your healer. Inaan mo kasi baka ito na naman yung rheumatoid arthritis, ang tagal ko na kasi hindi nagpa-check up, baka bumalik na naman. Ang daming ganun baka. Pero doon ko na-realize na, ayan na naman, ganun ang Panginoon sa akin. Kaya this is His invitation for us to think differently. Kahit nasa sitwasyon tayong hindi natin maintindihan. At hindi lang po yan, sabi diyan, not just for us to have a deeper relationship with Him, but for us to become someone different. Not just to think differently, but what? To be somebody different. May pagbabago sa atin. Kaya nga, yung mga struggles natin, na-experience natin yan dahil gusto ng Panginoon na may pagbabago sa atin. May pagbabago ba? Huwag nyo na lang tanungin yung mga kapamilya ninyo kasi sasabihin nyo, parang wala. No? Kasi parang, ang bait-bait mo sa iba, sa church, napakakalma mo, ganyan, no? Sabi ni Zuri noon po ang galing mo, you're so good in teaching, sabi niya, toddlers. But when you're teaching me, you're not like that, sabi niya. Wow, iba ganon. Pero pag sa kanya daw iba, di ba? Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon, tama po Sa labas, ang galing natin wow, napakabait. Pero sa tiran, sa bahay, yan pa talaga ang ating struggle, tama po? Kaya sabi ko, bumabalik sa akin kasi noong mga bata pa kami lahat na, di ba, sinermonan, di ba, nagsermon ka, tas, hallelujah, praise the Lord. Nagtitinginan kami, nagtigaw kanina, galit-galit, tapos ganito. Makapag-smile, parang Pero totoo po no? Hindi lang yung pagbabago na kaya nating maipakita sa iba, pero sa tahanan. Kumusta tayo? May pagbabago ba sa tahanan?
Ayan. Kaya tinuturuan po talaga tayo ng ating Panginoon. Yan. Kaya nga, anong dapat nating gawin? Let us what? Put the Word of God not just in what? Our hands, but put the Word of God in our hearts. Na manatili po ito sa ating puso't isipan. That's why we need to choose God's voice each and every day. Pinipili po ba natin ang boses ng Panginoon? Amen. Sabihin natin, Amen. Amen. So, paano, sa next part ng ating discussion, the Word becomes your language. Kumusta ang ating pagsasalita? Ayan. So, sabi nga dito, when we have the Word of God in our heart and in our minds, it transforms us. Kumusta ang salita ng Panginoon? Talaga bang nai-ingest natin? O sino dito yung parang... ano ba yan? Yung, di ba, may kumain na yung, ano ba yung kinain ninyo, tapos yun pa rin yung lumabas. Mais, di ba? Pag kumain kayo ng mais, yung nilabas niyo, mais pa din. Parang hindi ko yata ginuya, no? So, ganyan. Hindi po dapat ganon. Dapat, na-ingest natin. Bakit tayo napunta doon, no? Ma-ingest natin ang salita ng ating Panginoon. No, that it will change the way we speak. Hindi lang siya magiging take in, tapos lalabas, wala. But it will come out of our mouth and it will what? Change our perception, change the way we speak. Kaya nga sabi po sa Joshua 1 verse 8, we should meditate on the Word of God. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So, it should be on our lips. Kumusta ang salita ng Panginoon? It should shape the way we think, and it will be what? It also will shape the way we answer through learning and loving the Word of God. Kumusta po ang ating pananalita? Tulungan tayo ng ating Panginoon. Parang hindi po yata dapat ako magturo dito. Dapat si Kuya Jojo ang magturo dito, ano? Ayan, parang paki-play po. Ayan. So, pag sinasabi natin, ang athlete, they practice daily. Yan, si Zuri po yan. Si Zuri noon, pinag-swimming namin siya, may OCR siya, may skating siya, may piano, homeschooling, no? So, kasi na-realize ko na parang pag sa akin lang, baka isipin niya na ako lang lagi ang galit. So hanap po tayo ng ibang may magagalit. Ganyan. So, sabi ko, para malaman niya na yung training, this is part of training. So, natuwa po kami sa kanyang swim training dahil everyday po yan, except hindi po namin siya pinagte-training ng Sunday. So, Monday po off nila. Pero everyday yan. Every single day, meron po silang swimming. Ang swimming po nila sa Burnham, sabi nila may heater, pero ang lamig. Walang heater talaga. Sabi, so cold. Nagsiswimming sila, minsan 7 a.m., 6, may bagyo o wala. So, nagsiswimming po, blue na, purple na yung lips. Pero sige, swimming. Talagang pag sinabi ng coach, sige, isa pang laps, 10 laps. Ganun. Nakikita ko na, okay, sige, di ba? Nanginginig yung silang mga kakasama. Pero doon natin na-realize, doon po namin na-realize, doon ko na-realize na kailangan mong mag-invest ng time for growth. Hindi madali. Tama po? Sino ditong nadadalian, no? Kung gusto mong gumanda yung katawan mo, magkaroon ng muscle, hindi lang isang ganon na buhat sa gym, no? Talagang kung every 3 times a week, 4 times a week, talagang you are going to practice daily. So, when we talk about these things, we need to invest our time and effort. No? Kaya nga po sa training ni Zuri, kami rin, pagod kami kasi sinong kasama niyang mag-swimming, sinong kasama niyang pumunta sa session, ganyan. Kaya lahat po kami parang nagtitraining din kami.
Yun na lang yung pahinga, nanonood kami doon. Pero lahat tulungan. Hindi lang talaga ikaw lang. There should be somebody helping you. Kaya nga maganda na magkakasama tayo. Ayan, na magkakasama kung gusto nyo mag-lose weight, o magkakasama tayo, mag-prayer walk, no? Talagang investan natin ang time natin. And once we invest time and effort, it will what? Come out naturally. Dahil magiging part na siya ng ating what? Buhay. No, magiging part na siya. Sino dito, natuwa ako kay Mama Mercy dahil pag umiinom siya ng tubig, kinikiwar niya yung tubig niya, di ba? It's natural for her to kiwar her tubig. O, di ba? Tanungin niyo na lang po siya kung bakit niya, meron scientific explanation yun sa kanya. Pero, no, it's natural for her, kahit siguro hindi na niya iniisip, talagang part na yun. So, ganun din po sa atin. As Christian beings, Christian people, no, who love God, ay dapat maging part siya ng discipline natin. Kaya nga, Christian disciplines po ang pinag-aaralan natin, no? So, kaya sa salita ng Panginoon, hindi po ito ipipilit. Though sa simula, ipipilit mo. Ipo ba? Sa simula talaga, kailangan mong i-push yung sarili mo ng magising ng maaga. Pero, mamaya, ikaw na mismo ang gigising ng maaga. Mamaya, magiging part na siya ng routine mo. Hindi mo na kailangan, pilitin pa. No? Minsan nga, napansin nyo yan, sino po dito di ba, pag nagpipray tayo, ginising ka na, 4:00 pa lang ginising ka na, bakit kaya ako nagising? Inaano ka ng Panginoon na, mag-pray ka, makipag-usap ka sa akin. Ayan, so we should not just force it, but let it flow. Hayaan natin maging part siya ng ating buhay. Kaya nga I am blessed to be part of Bible quizzing, yan po ang lagi kong sinasabi. Dahil yung training namin noon, hanggang ngayon, part siya ng training namin. At yun din ang sinishare namin sa mga Bible quizzers ngayon. Noon nga, kinukwento ko kay Kuya Isaac, nung si Sir Woods, naging coach namin, and then sumunod na si Kuya Isaac, sila Kuya Jojo. Pag Sunday, hindi kami naka-review, huwag niyong gayahin itong mga Bible quizzers, no? Kunwari, nagpipray kami, palakasan yung, nare-revive kami, pero hindi talagang wala lang kaming na-review. Palahabaan kami ng prayer, pero joke lang po yun. Pero hindi doon nag-start no? Katuwaan, pero as we go along the way, talagang naging part na siya ng aming buhay. No, kailangan mag-pray, mag-devotion. Don't just read the Word of God, you should also exhort. Kaya nga dito kami natutong magturo. Dahil ang dami ng every week na lang may exhortation, every week na lang may sharing. Kaya tinuturuan po tayo when it comes to the Word of God, it leads to what? Obedience, pagsunod. Ayan, sabihin natin pagsunod. Hindi lang po ito thinking about the Word of God, reading the Word of God, but it is what? It is applying the Word of God. Ayan. Hindi lang po natin iisipin or, okay, maganda yan, but it should be what? Applied in our daily lives. Amen. Kaya nga sabi sa James 1:22, don't just be hearers of the Word, but doers. Sabihin natin, live it. We should not sa Bible quizzing, memorize it, quiz it, and live it. Kailangan ipamuhay natin siya. Dahil marami po sa atin, yes, sumusunod tayo, yes, feeling natin, we are following the Word of God, but are we really living the Word of God? Yes, hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, again, to judge others. Uy, sumusunod ako no? But si Sister Leia medyo nagkaroon ng problema onte sa pagsunod niya. Hindi po tayo magja-judge how they live, no? How they apply the Word of God, how their relationship with God is. Kasi iba-iba tayo ng process. Iba-iba tayo ng season ng buhay. Minsan, nasa taas kaya feeling mo, super good ka, no? Pero yung kapatid mo ay talagang going through a difficult process in his or her life. Anong gagawin natin, no? I-apply natin. Let's live it. How am I, sabi nga, not just live it, but love it. Paano ko maipapakita na mahal ko ang Panginoon? Yan, pinapakita ba natin? So why? Because
pakiurong na lang po, meditation without obedience leads to what? Deception. Ito yung lesson natin ng Wednesday. It looks real, but it's not real. No? Parang totoo, but it's not. So we should obey the word of God. Marami dito sabi nga nila, kaya mag-ingat po tayo, yung feeling natin magaling tayo, sabi nga, naririnig natin, we have not arrived yet. Andito po yung aking mga Sunday school teachers, ayan si Ate Josie, si Ate Jenny, mga Sunday school teachers, thank you for investing in the ministry. And I am blessed na Sunday school teacher, si Ma'am ni Misha, wala pa po, late yung aking isang teacher. Yan. Pero I am blessed to have these teachers na sumunod sa salita ng Panginoon and they have implanted the Word of God in our lives. At nakikita natin na good yun, no? It's not just learning the Word of God. Huwag tayong darating sa point na feeling natin, magaling na ako dyan. Hindi po, mag-aral tayo ng mag-aral so that we will not be deceived. Na feeling natin, magaling na tayo, ayan, check mo na yung sarili mo, oops, hindi pa tayo magaling na magaling. We need to be humble, we need to learn more. Marami pa akong dapat malaman. Pag pinag-uusapan natin ng meditation, we also can think about Paul sa Bible. Ayan. He is one of the greatest Bible character in the Bible that we can see meditation in his life. No? Sa story ng buhay niya, he wrestled with the scripture. He wrestled with applying the word of God sa kanyang buhay. Grabe, no? Yaski nga lang yung First Thessalonians, rejoice evermore. Yung mga ganyan, pray without ceasing. Yung mga disciplines na in-apply ni Paul sa kanyang buhay. At makikita natin, he also asked difficult questions. But, hindi lang siya nagtanong, but he also asked God to reveal the truth in his life. Kaya sabi sa Romans, yung sinulat niya ito, whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Ito yung sinulat ni Paul, na lahat ng mga naisulat ay for us to learn. Para sa atin din po ito, lahat ng mga naisulat, they were written for our learning. Natututo po ba tayo? Amen. Through meditation, na-realize ni Paul, si Paul kasi gusto niyang maging preacher sa Jews. No? Ang desire niya maging preacher sa Jews, pero he was called to be the apostles to the Gentiles, maging preacher sa Gentiles. Ilang beses pinilit niya. Ewan ko ba bakit niya gustong maging preacher sa Jews. Siguro nakita niya kung gaano sila katigas ng ulo. But his response, iba yung iba yung feeling niya. I was called to do this kasi siguro matalino ako. Mga Jews siguro matatalino kaya para sa kanila ako. But he was called to be the preacher to the Gentiles. Ano ang response niya? Pinagpilitan po ba niya sa Panginoon? Hindi. Ang response niya is obedience. Sabihin natin, obedience. Kaya nga, sa Ephesians, dito natin makikita na sinulat niya, this is a mystery that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel. Doon niya nasabi, sinulat na niya that the scripture is always true. That the word of God is not just for the Jews, but also for the Gentiles. Yan po ang nagagawa ng meditation when it comes, meditation sa atin. No? When we meditate on the word of God, Bible reading, understanding the Bible, and having a deeper relationship with God, may revelation galing sa ating Panginoon. Kaya nga, I am blessed to be part also of the music ministry. Pag nagpipray tayo, ano bang song, Lord, ang ililid natin this Sunday, no? Pinipray natin yan kasi there is revelation. Minsan, di ba, ewan ko ba, sino dito yung katulad ko na nasa jeep ka, nakikinig ka, tapos nare-revive ka na yung maiyak-iyak ka na yung siguro iniisip ng katabi mo, ano nang nangyari sa kanya, baka may problema siya. Hindi. You are being molded with yung sa message ng song na naka-refer sa salita ng Panginoon. That's why, no, meditation allows you to see what casual reading cannot.
casual reading of the Word of God. You go deeper when it comes to the Word of God. No? Hindi lang siya superficial, but you go deeper. So, anong gagawin natin? Ano ba yung steps? Napag-usapan na natin ito, but let's just review. Read slowly. When you are reading the Word of God, huwag tayong magmadali. Take your time. Hindi mo maintindihan? Refer to a different translation. You pause. Is the key. Sa mga Bible quizzers, alam nyo ito. No? Repeat the verse. Ano nga ba ang tinuturo nito? No? You also need to think, what? Deeply. Isipin mo, ano nga ba? When you are thinking deeply, you ask questions. Sino dito ang nag-iisip? Di ka na, bahala na, di ba? Hindi. You ask questions. Ano nga ba ang sinasabi ng verse na ito? Ano nga ba ang sinasabi ng verse na ito sa sitwasyon ko ngayon sa buhay ko? How can this verse relate to my life? How can this verse relate to God's love for me? And how can this verse relate my love towards other people? So kailangan mag-isip tayo. Minsan magandang makipag-usap sa ating kapwa na, di ba, i-discuss nyo yung pinag-aaralan ninyo. Yan. Yan ang usual na favorite namin. Hindi kami nagdidebate ni Juric, pero we love to talk about, nabasa mo ba? Sino yung pangalawang asawa ni Abraham ulit? Sino na? Kuya Jojo? Si Kay? Sa Sunday school teachers? Keturah. Ang ganda ng story ni Keturah. Pinag-uusapan namin siya a couple of days ago, na grabe pala ang blessing ng buhay ni Keturah. Habang nag-uusap kami, sabi ko kay Jury, ako yung magpipreach niya. Pag nag-preach ako, huwag kang mangungopya. Yung ganun, kasi habang nag-uusap kayo, marami kayong learnings na naiisip na, ay, ang ganda pala na, wow, kahit ganun yung naging story ng buhay niya, blessed pa rin siya ng ating Panginoon. So, kailangan mag-isip tayo. Nag-iisip po ba tayo? Amen. Parang Jesus wept. Okay, umiyak ang Panginoon. Bakit kaya siya umiyak? No? Asan ba yung sitwasyon na yan? Paano ko maya-apply yan sa aking buhay? Ano pa? Don't just know it, but apply it. I-apply natin siya. Help us, Lord, no, na mai-apply natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay each and every day. Amen. Psalms 119:15, I will meditate on thy precepts and fix my eyes on thy ways. Kailangan maging active tayo. We should be aware of what we are doing in the Word of God. Am I really applying the Word of God? Natatanong po ba natin sa ating sarili, ano ba yung mga bagay-bagay that keeps me from meditating or having time with God? Bakit kulang ang time ko sa Panginoon? Bakit hindi ako nakaka-focus? Alamin natin. Hindi ko po yan masasagot for you. Ikaw mismo, alamin mo, bakit nga ba ako? Kasi cellphone ko. No? So, anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Kausapin mo yung sarili mo. Huwag mo lang lakasan pag maraming tao. No? Kausapin mo yung sarili mo, ano nga bang gagawin ko? Ano ba yung mga bagay-bagay that keeps me away from meditating the Word of God? Kulang ang time ko, no? Makipag-usap sa Panginoon. So umaga, ano yung perfect time for you? Kasi yung perfect time for you may not be perfect for me or for other people. Kung may time ka sa trabaho, when is that perfect time? So isipin natin, hindi lang tayo, ganito kasi ako ganyan kasi ako. Hindi po, gagawa tayo ng part natin, time, effort, to what? To dig deeper with our relationship with God. So, kailangan yan. We should go deeper with our relationship with God. Yan. So, kailangan may pagbabago. Sabihin mo, pagbabago. Amen. Kagaya nga ng sinabi ng Psalms 1 verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. And then, give it fruit in his season. His leaf also shall not wither, but whatsoever he doeth shall prosper. Napakaganda. Nag-message ako sa group chat nung isang araw na pagpapalain ka pala talaga ng Panginoon in all areas of your life if we just know how to what? Have time with God. We are not going to run after the blessings of God. Anong gusto lang ng Panginoon? To have that moment with God.
Yun lang ang gusto ng Panginoon sa atin, to have that time with Him. Sabi, ang ganda, whatsoever He doeth shall prosper. Kailangan maging stable tayo, kailangan maging fruitful tayo and strong tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. So God is not just calling us to what? To read the Word of God, but what? To what? Makinig lang ba? To listen to the Word of God, but we need to live the Word of God. Sabihin natin, live the Word of God. Ipamuhay natin ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Tayo po tayo lahat mga kapatid. It's not just living it, but doing it. So yan ang pinaka-secret sa discipline of meditation, of learning the Word of God, of having a deeper relationship with God, is not just living it, but doing it in every chances that we have in our lives to live the Word of God. Kaya nga even sa ating